And syempre, nalaman nyo na yung mga materials and magpo-proceed na tayo dun naman sa design. E-explain ko muna sa inyo. So, kung nakikita ninyo, ang ginagamit ko talaga ay Silhouette Studio. Kasi hindi ako gumagamit ng Adobe Photoshop. Medyo komplikado para sa mga newbie na alam nyo, mahirap naman talaga gumamit ng Photoshop. Etong Silhouette Studio, pwede nyo tong i-download lang ng free. Eto lang talaga yung ginagawa ko. So, eto yung design ng customer ko nung nakaraan. And eto naman yung tinatawag na backdrop. At dito mo ilalagay, eto yung parang magsisilbi niyang design sa likod. Kasi parang napaka-normal tignan kung wala ang ganito. Presentableng tignan pag may backdrop, sa totoo lang. Nasa sa inyo kung papaano kayo mag-design ng ganito. Pero mamaya tuturuan ko rin naman kayo kung papaano mag-design ng ganyan. And syempre, eto yung ating mga iba pang backdrop. Nasa sa inyo kung papaano talaga kayo gagawa niyan. And eto naman yung inilalagay dun sa pinaka-packaging natin, yung parang pinaka-kalawitan or yung nasa pinaka-top part niya. Hindi ko alam kung anong pinakatawag dun eh. Pero ganyan lang gumawa niyan. Ang ginagamit ko dito, 120 GSM. And ang ginagamit ko naman dito sa pinaka-backdrop niya, 250 GSM. So, ngayon, start na natin i-explain kung papaano gumawa ng pinaka-bilog. Kasi mga tropa ko, kung magpe-press kayo niyan, sa una, sasablay-sablay kayo kasi hindi nyo alam kung gaano lang kalaki yung pinaka-bilog, yung size ng pagkabilog niya, kung saan yung lalagay yung pinaka-design. Ito kasi yung 2.25, ang pinakasukat niyan, around 2.7 or something, mga ganyan. Pero sa akin, ito ang ginagawa ko mga tropa, no? Mag-proceed na tayo sa design. Ito yung pinaka-design ng customer ko. Pero yung pinaka-raw, ito, ipapakita ko din sa inyo. Ito yung ibinigay sa akin ng customer ko na design. And yung isa naman ay eto. Yan. So kung naiisip ninyo, hindi siya circle, 'di ba? And papaano ko siya bibilugin para maging matransfer natin sa ganito. Halimbawa, may mga customer nga kayo na ang ibibigay na design sa inyo hindi bilog. So ang una ninyong gagawin, eto, hindi nyo kailangan ng skills dito. Dahil uso na ang AI, dapat mag-adapt kayo. Kung hindi kayo marunong gumamit ng ChatGPT, aralin nyo na mga tropa. Dito sa ChatGPT, ang gagawin nyo lang, i-click nyo syempre at turuan nyo muna si ChatGPT kung anong gusto mo siyang maging klaseng AI. Sabi ko dito, act like the best graphic editor, 'di ba? Ganyan yung una ninyong gagawin. Syempre, kapag si ChatGPT feeling editor na, isend mo na yung pinaka-logo mo or yung logo ng customer mo na naka-rectangle or square or kahit na ano pang design yan. Sabi ko dito, transpose this design into circle design. So, ayan, ginawa niya na siyang circle. Kasi kung hindi yan circle, mga tropa, kapag ida-drag and drop natin yan, dito sa pinaka-bilog natin, ang mangyayari dyan, ganito. Sampulan ko muna kayo ha. Ida-drag and drop ko yung design na yon dito sa ating Silhouette Studio. So nakita nyo, 'di ba? Hindi siya saktong-sakto na pinakaganito. Kaya kailangan mo siyang i-transpose into a circle design. And eto naman ang ginawa ko dito sa isang design ng customer ko, kinuha ko lang yung pinaka-background niya. Kasi kung hindi ko kukunin yung pinaka-background niya, ang mangyayari dito, sablay yung pinakasukat niya. So, proceed na muna tayo dito sa pinaka-design ng sukat natin. So, eto yung original. Ang gagawin ko dito, meron tayong 3 layer na gagawin. A-ungroup ko muna siya. Eto yung sukat ng pinaka-bilog nung button pin. And eto naman yung pagkadating sa pinaka-background. And eto naman yung sukat ng pinakabilog nung pinakamolde. Ang isinusukat ko doon, 2.690. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko siya sinasaktong 2.7. Kasi mga tropa, may mga senaryo na sumasablay din kapag sobrang kapal nung pinaka-outer edge niya. Hindi siya nagka-clump ng maigi. And eto naman, pang background ko siya. Kung napapansin nyo, or yung nakikita nyo na ibang mga button pins, may mga design pa sila na text dito sa nakapalibot. Pero other vlogs na lang natin yon. Eto muna yung pinaka-basic. Eto yung parang pinaka-backdrop niya or pinaka-background niya, 2.6
2.37, ito yung pinakasukat niyan. And kung gusto nyong i-avail etong layout natin, message lang kayo sa ating Facebook page. Or syempre napakadali lang din naman gawin nito. Gawin nyo na lang, wag nyo nang i-avail sa akin, no? Ayan mga tropa, 'di ba? Tandaan nyo lang yung mga numbers, 2.637. At eto naman yung nasa pinaka surface, yung pinaka design lang talaga. Kasi kung eto mismo yung gagamitin natin na hindi na tayo gagawa ng pinaka background niya, ang mangyayari niyan, sasablay siya mga tropa ko kapag ka inilagay natin siya dyan. Idadrag and drop ko. Ayan. So isipin nyo, 2.37 yung pinaka sukat, 2.25 nga lang yung pinaka surface, pinaka lata. Ayan o, 2.25 lang yung pinaka surface na itong lata. So kung hindi nyo nagagets, ganito. So eto yung pinakasukat lang talaga ng dapat nalalagyan nyo ng design. Kapag inilapat nyo siya dito mga tropa, kung nakikita ninyo, i-zoom ko lang, etong kulay white na to na other design, bibilog siya or ayun yung isa sa mga magka-clamp dun sa pinaka-lock nung button pin, 'di ba? And kung ang gagawin nyo naman, hindi na kayo gagawa nung pinaka-background niya, or kung eto lang yung mismong paglalagyan ninyo, yung pinaka drag and drop, eto ang mangyayari naman. 'Di ba? Inilagay niyo na yung design dito. So kung wala kayong ganito na backdrop, kapag inilagay niyo yan dito sa pinaka button pin, ganito ang mangyayari niyan, 'di ba? Ang pangit, walang background dito. Ang mangyayari kulay puti yung pinaka nasa likod niya, 'di ba? Ayun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kaya dapat meron ka pa ring background. Ganyan yung mangyayari. 3 layers yung ginagawa ko talaga. Kasi ang ginagawa ko minsan, naglalagay din ako ng advertisement dito sa button pins natin, yung nakapaligid na text, pero sa susunod na lang yon. Ganyan yung ginagawa ko. Isa dito, nag-auto snap naman yan mga tropa kapag naka-silhouette studio kayo. Ayan o, kung makikita nyo yung ganyan, ibig sabihin yan, naka-center na yan. And dito nyo naman ilalagay yung pinaka design nyo, yung pinakabilog. Mag-auto snap yan mga tropa. Kapag naka-auto snap, ayan, center na yung mga ganyan. Syempre titignan nyo na lang din maigi. So proceed tayo dun sa isa natin design na bilog. Yung ginawa natin, na transpose natin. Ayan, same lang din. Ito yung pinaka-background niya, kulay white lang. At ito naman yung pinaka-design din niya, 2.28. So, ayan, at least nalaman nyo na kung papaano yung mga design dun sa pinaka-bilog. Kasi ito yung pinaka-naging unang struggles ko dito sa sukat na 2.25. So, pasensya na kasi wala akong molde na 1.75 at 3 inches. Hindi ko sa inyo may explain. Pero, ang gamit ko lang, ito lang 2.25 yung pinaka normal lang na size ng button pins. And kung ako sa inyo mga tropa, kung medyo may budget naman kayo, bilhin na lang din kayo ng pinaka molde ng ibang sukat. Kasi the more na kakaiba na yun lang yung meron kayo, halimbawa ang pinaka ordinary etong sukat na to, parang mas maganda na out of this world yung availability na maa-avail nila sa inyo. So, sa susunod, bibili ako ng ganito. Sana nagagets nyo, no? Ang ibig ko sabihin, lahat ng mga printer shop, puro 2.25 na. So, para maiba, eto yung cute size, yung maliit. Dati nung nagtatrabaho pa ako sa private sector, naging guest namin yung Paymaya. And meron silang giveaway na ganito yung pinakasukat, yung pinakamaliit lang. Kaya naaalala ko tong ganitong mga sukat-sukat eh. Sa mga nakakapanood na itong vlogs na to, kung nagtatrabaho ka sa Paymaya, yes, medyo nagkaroon din ako ng mga connections dyan dahil dati ang trabaho ko nasa accounting din ako, no, sa compliance pala, nasa compliance ako na department. So, ayan, naaalala ko talaga yung giveaway ng Paymaya nung bumisit sila sa company namin. Para sa template naman natin, wag na kayo mag-avail sa akin, gumawa na lang kayo, pero nasa sa inyo, kayo ang bahala. Pero ganito lang gumawa niyan mga tropa, no, punta ka lang dito sa Silhouette Studio, tapos gumawa ka ng circle. Eto, i-click mo tong ellipse. Pagka binilog mo yan, hindi yan pantay. Kailangan mong diinan yung shape mo dyan sa keyboard. Pagka diniinan mo yung shape, magiging bilog na siya. Pwede mo na siyang i-adjust. And tandaan nyo na lang kung ano yung pinakasukat nung gagawin ninyo. So eto, ulitin ko lang mga tropa, yung pinaka-design kailangan ay nakasize lang siya ng 2.28. Eto yan. So eto, gawin nyo tong 2.28 and click nyo yung enter. Eto naman yung pinaka background, kailangan siya 2.637. So kuha ka ulit dito ng pinaka circle, pindutin mo yung shift, tapos pindutin mo yung left click. So ayan nga,
gayahin mo lang yung sukat neto, 2.637, 2.637, eto na yan. And yung pinaka total, ang sukat naman nun, eto, 2.690. So gawa ka ulit, bilog, 2.690. Enter. Tapos ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko siya ng background na kulay itim pero yung medyo faded na. Kasi eto, magiging guide mo lang to kapag ka ikakat mo na yung pinaka-circle. Kagaya niyang nakikita ninyo sa video. Magpuproceed na tayo syempre dito sa paggawa ng backdrop. Yung paggawa ng backdrop, nakadepende yan sa sukat